So, welcome kayo guys sa YouTube channel natin. Bigyan natin ng pansin yung isa sa mga nag-comment doon sa video natin. So, ito yung sabi niya. Good PM boss at nobody. Tanong lang, magkano ba magpagawa ng bahay na 6 meter by 5.5 meters? Wala siyang kwarto, pero may lababo at CR lang boss. Rough finish ang labas, makinis ang loob. Kasama na yung simpleng bubong na shed type. Okay? So, yun yung comment niya. So, estimate natin to kung magkano magagasto natin sa ganitong size, sa ganitong area ng bahay na pinaplano na ipagawa ng isa sa mga subscriber natin o viewer. So, bigyan ko kayo ng tip din sa huli kung paano makatipid. So, panoorin natin yung video. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, hinanyahan kitang mag-comment kung mayroon kang gustong itanong. So, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe para updated ka. So, ito na. Isa-isahin natin to. Siyempre, una-unang piniprepare natin ito, hollow block. So, ang hollow block natin na 4 inches, ang bilang niya ay 795 pieces. So, 13 pesos yung isa nito. So, 10,395. So, dahil shed type ang bubong mo, yung dito sa kabilang, pagkatapos mo magbiga, ay mag-aasintada ka pa para doon sa slope mo, at dito sa harap at sa likod mag-aasintada ka rin para doon mo ipatong yung rafter mo. So ayan, okay. Ang bilang naman ng 10mm na gagamitin natin is 63 pieces. Itong 10mm na gagamitin natin para ito sa mga pundasyon ng poste mo. Yung sa poste 10mm lang din yung gamitin natin, at saka yung sa wall footing sa pundasyon ng hollow block 10mm din ang gagamitin natin. At saka yung main bar natin sa poste natin is 4 lang na 10mm yung gagamitin natin. So 63 pieces ang bilang niyan. So 140 yung isa niyan is 8,820. Okay. Ang total na rebar na 9mm na gagamitin natin. So ang 9mm gagamitin natin to sa mga stirrup, mga anilyo, saka sa vertical ng hollow block at saka sa horizontal ng hollow block. So ang bilang niya is 69 pieces. Ang presyo nito is 90 pesos. So 6,210 ang total na gagamit natin. Ang total naman ng simento natin, pangkalahatan na to sa mortar ng hollow block, sa pundasyon ng poste, sa poste, okay, is 73 bag na simento. 220 yung isa nito, so 16,060 pesos. Sunod na tayo sa buhangin at saka sa graba. Para sa pangkalahatan na is 8 cubic. So 900 pesos yung isang cubic, 7,200. So may mga lugar na mas mataas to. Okay. Ang gagamitin natin ng graba para sa mga rito, poste, sa mga pundasyon is 7 cubic. Okay. 1,200 yung isang cubic nito is 8,400. So ayan. Pag tinutal natin yon, yung magagamit nating materialis sa structure is 57,025 pesos. So yun yung ilalaan natin na budget para sa structure sa hollow block. Okay? Kasama na sa mga bakal. So hindi rito kasama yung mga formworks tulad ng plywood, lumber, okay? Alambre, pako. So tansyahin na lang natin, mga 7,500 tansya natin yan. Mas maigi kung pasubrahan mo pa. So yan. Okay. Yung sa trusses mo at saka sa roofing, actually maglalagay ka lang ng trusses dun sa gitna ng poste mo. Yung magpapabalabag ka ganyan, tapos pataas, tapos tukod dito sa gitna na tukod na paganon, tapos paganon, trusses yan, tapos padiretso na rafter doon lang sa gitna. Kasi dito sa harap at saka sa likod, ipapatong mo lang siya sa hollow block yung pinaka-rafter mo. So tansyahin lang natin kasi haba pa pag inisa-isa natin. Merong akong naunang video na in-estimate, kaso 4 agwas yun. In-estimate ko naman doon kung ilang pirasong si parlins yung mga gamit. So dito tansyahin na lang natin ayon sa experience natin at ayon din sa mga alam natin na kung paano
mag-estimate yung ibang mga kontraktor nito. So laanan mo yan ng mga 30 to 45,000. Depende sa materialis na gamit, mas makapal, mas mahal, mas mamahalin na bubong, mas mahal ang kailangan mong budget. Pero kung mumurahin lang din, so maliit lang ang budget mo rito. Okay? So mas maigi kung pasubrahan mo. Mas maigi lagi kung may pasubra ka para may extra ka pa, kasi marami pang mga bibilhin ng mga other expenses mo. Hindi na natin banggitin yon. So ayan. So ito yung ilang detalye para doon sa pag-estimate natin. So ang volume ng kulong puting natin, yung pundasyon ng poste natin is 60 cm by 60 cm by 30 cm. Itong 60 by 60, ito yung kwadrado na hukay natin. At saka itong 30 cm, ito yung kapal ng konkreto na ibubuhos natin sa parilya. So gitna yung parilya, buhusan mo siya. Yun yung kapal niya. 30 cm. Yung volume naman ng poste natin, o ibig sabihin yung area ng poste natin is 20 cm by 25 cm by 300 cm. Itong 300 cm, ito yung taas mula sa pundasyon ng poste mo hanggang sa doon sa ilalim ng biga. So okay. So yan ang size niyan. So ang concrete mixture natin is 2.5 by 5. Isang semento, 2 kalahating buhangin, 5 graba. So ang volume naman ng wall footing natin, okay? So sinabing wall footing, pundasyon ng hollow block. So pag footing, yun yung pundasyon. Ang hukay niya is 35 cm yung lapad. 35 cm yung lapad. Tapos yung ibubuhos natin is 20 cm lang. So tulad ng sabi ko, gitna yung parilya ng wall footing mo, tapos buhusan mo siya ng kapal na 20 cm. So ang perimeter nito, pag sinabing perimeter, yung kabuong haba ng area ng bahay mo. Halimbawa dito is 5.5 meter, 6 meter, tapos 5.5 meter uli, tapos 6 meter. Tapos yung CR mo na 2 meter by 1.5 meter. Yun yung pagdugtong-dugtungin mo, pagplasin mo. Ang mix natin sa hollow block is class C or class D. So para mas makatipid ka, class D ang gamitin mo. So dito na tayo sa plastering. Mamaya magbibigay ako ng idea sa inyo kung paano makatipid sa pag-finishing plastering. Ang plastering natin, ang area ng wall natin is 105 square meter. Yan yung area ng wall natin. 2 bintana. Siyempre, ang nilagay ko rito. So, mabawasan pa to kung maglagay ka ng 3 bintana. So, bawas din ang mga pinto. Okay? So, kailangan natin dito ng 51 bag na simento. So, 240 yung isa, 12,240 ang kailangan mong budget. Ang buhangin na kailangan natin sa plastering is 5 cubic. So, 4,590. So, ang mix natin dito is isang buhangin, isang simento, 3 buhangin. So, okay. So, kung masubaybayan mo, dahil gusto mo yung makinis sa loob, hindi na uso ngayon yung puro na simento ang pinapakinis. Skim coat na. Okay, ang kailangan mong skim coat, ABC lang na skim coat. Ang bilhin mo is 10 bag. 20 kilo yung isa nito, isang bag. So 10 bag ang kailangan mong budget yan para pakinisin mo yung loob ng bahay mo, yung plastering mo, yung finishing mo. So 2 patong ka. Unang patong, pahid, lihahin mo. Pangalawang patong, pahid. So pwede ka na mag-primer, flat latex. Okay, so 4,000 ang kailangan mong budget dyan. So ito na, ang kailangan mong budget sa lahat-lahat ng nabanggit natin kanina is 25,265 total material cost. Doon sa mga nabanggit lang natin ha. Mga hindi nabanggit tulad ng labor cost, wala doon. Hindi kasama yon. Bintana, kung anumang klaseng bintana ilagay mo, pinto, hindi pa kasali doon, pintura, kisame, hindi pa kasali roon. Mga electrical cost, hindi pa kasama doon. So okay. Kung ano lang nabanggit natin kanina, yun lang kasama doon.
Pero kung tingnan mo yung bahay, okay na to kasi plastering na, makinis na sa loob. Kulang na lang pintura. Pwede mo na siyang tirhan. Parang ang pinapa-estimate ni viewer natin is studio type kasi walang kwarto. Okay? So ayun guys, kung mayroon kayong comment lang kayo sa mga video natin kung ano man napanood ninyo. Okay, ang tip ko lang para makatipid ka sa plastering, dahil ang plastering na karaniwang ginagamit ng mga mason is, ang kapal noon is 2 cm o yan, 2 cm. So anong ibig sabihin nun? Pwede mo siyang reduce ng mga 1 cm, 2 cm, reduce mo 1 cm. Ako ginagawa ko yan. Pag magaling ka magpinising, kayang-kaya mo yan yung ganyang hanipis. Ang problema lang naman kasi yan, mabilis matuyo. Kaya pag nagpinising ka, maganda dapat yung pagka-layout mo. Para pag napansin mo natuyo na, unahin mo yon bago ka pumunta sa baba, dito sa gilid. So, ganyan lang ang diskarte dyan. Karaniwan kasi talaga 2 cm ang ginagamit. So, pwede mo siyang reduce ng 1 cm. Manipis lang yon. Pwede nyo tingnan sa mga sa metro nyo, yung 2 cm at 1 cm. Para mas makatipid ka pa, gawin mo siyang class D. Ang mixture kasi natin dito, class C. Isang buhangin, isang simento, 3 buhangin. So, class C yan. Okay? Pwede mo siyang gawing class D. Ang karaniwan lang naman mga ganitong bahay na pinapagawa is class D, ang plastering. So, ginagawa lang nilang class C yan kasi kung gusto nilang magmadali at mas makapit siya. Mas matapang kasi yung halo, mas makapit. Pero depende naman sa diskarte yan. Kung magaling ka talaga mag-mason na mag-plastering, kayang-kaya mo gawin yung timpla na class D na mabilis ang paggagawa, na pagtapon mo ay dikit agad. Kung mga baguhan kasi, ng mga nagpa-plastering finishing, mas matapang yung halo para di siya mahirapan magpadikit ng timpla ng simento. So ayan lang magbibigay ko na tip sa inyo. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like kung nagustuhan nyo. Comment kayo kung mayroon kayong katanungan.